ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakalaya na si Lilet. Malalaman na rin kung sino talaga ang salarin. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Hindi nakakatulog ng maayos si Lilet dahil sa kaso niya. Pero suportado pa rin siya ni Tinang at Kurt at Tatay Ramir niya. Sabi ni Tinang huwag mawala ng pag-asa si Lilet dahil malay nila isang araw may isang taong lalabas para tumestigo at sasabihin na walang kasalanan si Lilet. Hindi nga sila nagkakamali dahil isang tao ang matagal nang bitbiti ng bigat ng nararamdaman dahil mayroon siyang nalalaman, si Marites. Noon pa man sinabihan na ni Lorena si Marites na huwag magsasalita sa mga nalalaman. Manahimik na lang si Marites at hindi siya madadamay dito. Hindi na makaya ni Marites na manatili pa sa bahay ng suspect dahil ang isang testigo ay tumakas na para hindi siya madamay. Isang araw, tumakas na rin si Marites. Naglayas siya. Umalis na siya sa bahay ni na Lorena, dala ang ebidensya para makapag-isip kung lalantad ba siya o hindi. Sinisigaw ng konsensya niya na lumantad na siya. Samantala, nalaman na ni Lorena na naglayas na nga si Marites. Kabado na si Lorena dahil si Marites lang ang may alam sa ginawa ni Lorena. Hindi rin alam ni Ino na ang nanay pa lang si Lorena ang pumatay kay Atty. Mir. Dahil inabutan niyang wala ng buhay si Atty. Mir nang puntahan niya ito sa loob ng bahay para makiusap na wag nang ituloy ang kaso. Natapakan pa ni Ino ang mga dugo at tumalsik sa sapatos niya ang ibang dugo. Naalala ni Lorena ang mga nangyari sa kanya nung gabing yon. Ang kapirasong tela na inuwi ni Lorena ay ginamit niya para mahawakan ang gobble replica. Nataranta na si Lorena nung gabing yon. Hindi niya pwedeng iwanan ng tela dahil may fingerprint na niya ito. Sa sobrang gulo ng isip ni Lorena, naisakay niya ang kapirasong tela sa kotse niya na nilinis naman ni Marites. Hindi sinasadya ni Marites na makita yon dahil may araw naman siya ng paglilinis ng sasakyan ni Lorena at ito ang nakita niya. Nag-aalala si Lorena. Kailangan niyang mahanap si Marites para mapigilan siyang tumistigo laban sa kanya. Hindi nagtagal ang pagtatago ni Marites dahil hindi siya makatulog sa bawat araw ng buhay niya. Agad siyang tumawag sa mga pulis at sinabing lalantad na siya at may sasabihin tungkol sa mga nalalaman niya. Naghanda na si Marites para dumulog na sa presinto. Dala niya ang mga ebidensya para maging kapani-paniwala ang mga sasabihin niya. Isang araw nagpunta rin si Kurt sa presinto dahil nabalitaan niyang may tumawag sa mga pulis para lumabas na maging testigo. Tinanong agad ni Kurt ang mga pulis ng mga detalye tungkol sa pagkakatawag ng isang concerned citizen. Noong una nagdududa pa si Kurt na baka hindi sumipot ang saksi pero umaasa pa rin siya dahil ito na ang daan para makalaya na si Lilet. Hinanap na ni Kurt sa mga pulis ang tumawag sa kanila. Hindi pa man nagtatagal ang pag-uusap nila ay dumating na ang isang pangunahing saksi. Siya si Marites, ang kasambahay ni na Lorena. Nagulat ang mga pulis at si Kurt nang marinig nila ang boses ni Marites. May alam ako, baka makatulong sa investigasyon nyo tungkol sa pagkamatay ni Atty. Meredith Simmons. Nabuhayan ng pag-asa si Kurt. Napangiti siya. Inimbitahan nila si Marites na maupo sa mesa nila para makuhanan ng statement tungkol sa mga nalalaman. Agad rin naman dinetalye ni Marites ang mga impormasyon at pinakita ang mga ebidensya. Sinabi niya na nakita niya ang maliit na telang ito na may dugo sa loob ng kotse ni Lorena. Noong gabi ng pangyayari ay kausap niya sa bungad ng pinto si Lorena na tinatanong ang anak na si Ino na mga ilang sandali rin ay dumating. Nakamotor si Ino nung dumating. Natataranta na si Ino at hindi maipaliwanag ang reaksyon. May bahid ng dugo ang ilan sa parte ng damit ni Ino, pati ang sapatos nito. Halata sa mukha ni Ino ang takot. Naisip bigla ni Kurt na maaaring si Ino ang nakita ng lalaking unang tumawag sa kanya. Pinagtagni-tagni ni Kurt ang mga pangyayari mula sa statement ng unang testigo at ang statement ni Marites. Nagtutugma sila.
May matibay na silang ebidensya at testigo na ipipresenta sa korte hanggang pinetesyon ni Kurt ang kaso ni Lilet para mas makausad ng mas mabilis. Dumaan na sa maraming hearing. Inimbitahan nila ang mga testigo nila at na-cross-examination na rin ng mga abogado sa kabilang partido. Liyamado sila dahil consistent ang mga sagot ng mga witnesses nila Lilet. Kahit anong matitinding mga tanong ang batuhin sa kanila ni na Attorney Renan ay iisa lang at nagtutugma ang mga sagot nila. Malakas ang ebidensya ng partido ni na Lilet na hindi si Attorney Lilet Matias ang salarin ng pagpanaw ni Attorney Mir. Nakikita na ni na Kurt ang liwanag ng pag-asa. Masaya si na Tinang at ang mga kamag-anak nila. Hanggang isang araw, dumalaw si Kurt sa kulungan. Dala niya ang magandang balita para kay Lilet. Sabi ni Kurt, lumabas na ang court order. Naging interesado si Lilet dahil maaliwalas ang mukha ni Kurt sa pakikipag-usap kay Lilet. Sinabi ni Kurt na dismiss na ang kaso laban kay Lilet. Makakalaya na rin sa wakas si Lilet. Sa sobrang saya ng magkaibigan, nagyakapan sila. Makikita sa mukha ni Lilet ang pag-asa na mas makakahanap pa sila ng paraan para mahanap ang tunay na salarin sa pagpanaw ng nanay niya. Masayang-masaya si na Tinang sa nalalapit na paglaya ni Lilet. Kung masaya sila, sa kabilang partido ay nagagalit naman. Galit ang mga kalaban na sina Attorney Renan at Eira. Natalo sa unang pagkakataon si Attorney Renan. Gigil na gigil naman si Eira dahil hindi nila napatunayan na si Lilet ang may sala. Ganon rin si Patricia, umuusok ang ilong sa nabalitaan. Samantalang kabado naman si Lorena dahil posible na lumabas na ang katotohanan, lalo pa sa mga nilabas na impormasyon ni Marites. Pagkatapos ng resulta ng trial ni Lilet, opisyal nang na-dismiss na ang kaso ni Lilet. Nagpalakpakan ng mga kampo ni Lilet. Masaya silang lahat. Makalipas ang ilang sandali, hinatid na si Lilet ng mga pulis palabas ng kulungan dahil maganda ang record ni Lilet at maganda ang pakikisama niya sa mga kaselda niya sa loob. Pinalakpakan din siya ng mga kakosa. Masaya silang lahat sa paglaya ni Lilet. Sinisigaw nila ang pangalan ni Lilet. Naiiyak naman sa tuwa si Ella na hinatid si Lilet. Hindi nila malilimutan ang pangako nila sa isa't isa. Sigurado na babalikan ni Lilet si Ella para matulungan na mabuksan ng kaso upang sa ganon ay makamit rin nito ang kalayaan. Kinabukasan, pinuntahan agad ni Eira ang bahay ni na Lorena. Hinanap niya si Ino dahil base sa statement ni Marites ay si Ino ang umuwing duguan. Si Ino agad ang naisip ni Eira na suspect sa pangyayari pero ang mga magulang ni Ino ang humarap kay Eira dahil nakapagtago na nga si Ino. Galit na galit si Eira. Nasaan ang anak ninyo? Bakit wala siya dito? Guilty ba siya? Totoo ba si Ino ang pumatay kay Mati? Kinabahan ng mag-asawang Lorena at CRD. Tumanggi sila sa paratang ni Eira. Pero hindi naniniwala si Eira. Bakit hindi agad lumabas si Ino para magsalita? Bakit ngayon wala siya rito? Nagtatago ba siya o tinatago nyo? Patunayan nyo na wala siyang kasalanan. Kailangan siyang makausap ng mga pulis. Kung hindi, itutuloy ko ang kaso pati na rin ang kasuhan kayo sa pagtatago nyo sa kanya. Umalis na si Eira at kabado naman ng dalawa. Samantala, hindi pa rin mapalagay si Ino. Gusto na niyang makausap si Lilet dahil si Ino na ngayon ang nagiging suspect. Isang gabi, inaabangan ni Ino si Lilet. Nang makita ay hinablot ni Ino si Lilet para makausap. Nagulat si Lilet dahil si Ino ang humablot sa kanya. Nakikiusap si Ino. Ate Lilet, pakinggan mo ako. Hindi ako ang pumatay sa nanay mo. Inosente ako. I did not kill your mother. This time, I'm telling the truth. Biglang nagtaka si Lilet. Bakit ganun ang pagkakasabi ni Ino? Anong ibig mong sabihin? May pagkakataon na hindi ka nagsabi ng totoo? Natahimik si Ino. Paano niya lulusutan ang mga salita na binitawan niya na magiging dahilan ng pagkakakulong niya rin? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita pumili tayo sa mga susunod pang episodes.